Magandang gabi mga kaengkwentro. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Noy. Gusto ko pong magpasalamat sa pagkakataon na ibibigay niyo sa akin upang ibahagi ang aking kwento sa ating mga tagapakinig. Hindi ko alam kung saan ako dapat magsimula sa aking pagsasalaysay. Wala kasing direksyon ang buhay ko. Lulong sa alak at sigarilyo, high school dropout, basagulero, lahat na siguro ng ayaw ng isang magulang na maging ugali ng kanilang mga anak ay pinakyaw ko na. 14 anyos ako nung maglayas ako sa amin. Babalik lang ako pag wala na akong matutuluyan. Umabot sa puntong wala ng kaibigan ang tumanggap sa akin dahil sa ugali ko. Kahit mga magulang at kamag-anak ko, sinukuan na ako dahil sa katigasan ng aking ulo. Ang resulta, nagpalaboy-laboy ako sa lansangan. Kung saan-saan na lang ako natutulog, nakikibanyo sa mga pampublikong palikuran, at nakikiligo sa barangay hall kung saan ako nakiki-extra para may makain lang. Marami ang magtatanong kung bakit hindi na lang ako bumalik sa amin. Sinasagot ko naman sila na boring sa amin mabubuang lang ako dun. Pero ang totoo, nakahiyan ko nang bumalik sa aking pamilya. Kahit naman ganito ako, sa paglipas ng panahon, tinubuan naman ako ng hiya. Matanda na ang mga magulang ko para intindihin pa ako. Tsaka isa pa, kaya ko naman alagaan ang aking sarili. Isang araw, kinausap ako ng kapitan namin. Ang sabi niya, "Noy, di ka pa ba nagsasawa sa ganitong buhay? Magti-30 ka na. Gusto mo bang tumandang mag-isa? Hindi masaya yun." Aaminin ko na tinamaan ako ng sobra sa sinabi niya. Hindi ko na namamalayan na tumatanda na pala ako at wala pang nagagawa ni isang tama sa buhay ko. Kaya naman nagdesisyon na ako magbago. Panahon na siguro para ayusin ko ang buhay ko habang may panahon pa. Sakto naman na may isang bagong gawang pabrika ang namuhunan sa barangay namin. Isa itong factory ng mga biskwit. At dahil malapit ako kay Kap, siya mismo ang nagpasok sa akin doon. Pa-birthday daw niya sa akin dahil nasabi ko sa kanya ang plano kong pagbabagong buhay. Noong una, naging mahirap ang pag-a-adjust ko sa aking trabaho. Nasanay kasi ako sa happy-go-lucky na buhay. Sanay ako na ako ang boss ng sarili kong buhay at ayaw ko ang nauutusan malibang si Kap ang mag-uutos sa akin. Pero kinaya ko po mga kaengkwentro. Dahil ang totoo, takot akong tumanda sa kalye. Takot akong tumandang mag-isa. Ayaw kong ganasin na aabutin na lang ako ng kamatayan sa tabi ng kalye at ipalilibing na lang nang wala man lang nakikiramay. Ayokong lumisan sa mundo sa ganoong paraan. At sa puntong iyon, nakilala ko si Maricel. Nagsimula kami bilang magkaibigan. Ang sabi kasi ni Kap, kung gusto ko talagang magbago, kailangan kong baguhin pati mga taong nakapaligid sa akin, kaya tinalikuran ko ang mga pasaway kong kaibigan at kakilala at pinalibutan ang sarili ko ng mga good influence gaya ni Maricel. Ganun din ang mga kasama ko sa pabrika na parang mababait at mga responsableng mga individual. Sa loob ng 3 taon, bumaliktad ang takbo ng buhay ko. Hindi na ako nakatira sa kalye. Kaya ko na ring umupa ng sarili kong bahay. Sa madaling salita, wala na ang dating Noy na kilalang palaboy sa lugar namin. Ibang-iba na ang buhay ko sa kinamulatan ko. Kaya naman unti-unti, pumasok na rin sa isip ko ang magpamilya. Doon ko na sinimulang ligawan si Maricel. Hindi naman niya ako pinahirapan ng sobra dahil nagsimula naman kami bilang mabuting magkaibigan. 1 taon pagkatapos ko magtapat ng pag-ibig sa kanya, ikinasal kami. Siyempre, si Kap ang tumayong ninong namin. Hanggang sa dumating sa buhay namin si Karen, ang aming nag-iisang anak.
Naging maselan kasi ang pagbubuntis ni Maricel at muntik na rin siyang mamatay sa panganganak, kaya hindi na siya pinayagan na magbuntis ulit. Akala ko noon, si Maricel na ang huling babaeng mamahalin ko. Iba pala pag may anak ka na, mga kaengkwentro. Nababago ang pananaw mo sa buhay. Gusto mo na lang maging mabuting tao at gawin ang lahat para mabigyan lang ng magandang buhay ang anak mo. Magte-30 na noon si Karen nang mabiyudo ako. Halos 1 taon din akong nawala sa sarili. Pero salamat sa anak ko, nakayanan ko lahat. Nurse si Karen, kaya siya ang naging tagapag-alaga ko. Kundi dahil kay Karen, baka pinilit ko na ring sumunod sa aking misis dahil sa sakit ng kanyang pagkawala. Isang araw, kinausap ko ang anak ko. Anak, wala ka bang planong mag-asawa? Matanda na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal sa mundo. Mahirap ang mag-isa. Pero napatawa lang ang anak ko. Aniya, kung talagang kapalaran niya ang makapag-asawa, darating at darating iyon sa tamang panahon. Hindi naman pangit ang anak ko at may magandang trabaho. Marami din naman ang nanliligaw sa kanya. Subalit sadyang mapili lang ang anak ko. Ayaw daw niyang magkamali. Ang gusto daw niya, yung unang magiging kasintahan niya ay siya ring magiging huli at makakatuluyan niya. Dito na nga dumating sa buhay niya si Joaquin. Isang businessman si Joaquin at nakilala ng anak ko sa ospital. Naging pasyente kasi ni Karen si Joaquin at doon na nagsimula ang lahat. Pinahirapan ng anak ko ng todo si Joaquin nang manligaw ito sa kanya. Pero desidido si Joaquin, hindi niya sinukuan si Karen. Nakuha din niya ang loob ko dahil nakita ko kung paano niya inaalagaan at minamahal ang anak ko. Kaya naman pagkatapos ng 2 pang taon, nagdesisyon na silang magpakasal. Masayang masaya si Karen. Noon ko lang nakitang ganong kaligaya ang aking anak at bilang ama, kaligayahan ko rin yun. Alam kong mapapabuti siya sa kanyang nakatakdang mapapangasawa. Dahil ulilang lubos si Joaquin at mag-isa nang namumuhay, wala siyang kamag-anak na pwede naming makatuwang sa paghahanda sa kanilang kasal. Siguro kaya ganon naging malapit sa akin si Joaquin ay dahil sa pareho kaming mag-isa at tanging si Karen lang ang natitira naming pamilya. Ang pinag-iba lang namin, choice ko ang mag-isa at lumayo sa pamilya ko dahil sa hiya ko sa mga pinaggagawa ko noong araw. Si Joaquin naman, maagang namatay ang kanyang mga magulang at ipinagtabo yan ng mga kamag-anak kaya naging mag-isa lang sa buhay. Isang linggo bago ang kasal, nagpaalam si Joaquin na pupunta ng Cebu para sa isang importanteng meeting. Sanay naman kami sa biglaang kliyente ni Joaquin kaya sanay na kami sa paminsan-minsan niyang pag-out of town. Naiwan kami ni Karen sa pag-aayos ng lahat sa kanilang kasal. Halos pulido na ang lahat, iyong mismong araw na lang ang hinihintay. Nakatakdang bumalik si Joaquin 3 araw bago ang kanilang kasal. Umupa pa kami ng sasakyan ni Karen para lang sundin siya sa airport. Subalit walang Joaquin ang sumipot. Tanging isang mensahe lang sa cellphone number ni Karen ang natanggap naming paliwanag. Sorry, pero ayoko nang ituloy ang kasal. Halos gumuho ang mundo ng anak ko sa nangyari. Hindi namin malaman kung saan hahagilapin si Joaquin. Ilang buwan na rin siyang nakatira sa amin kaya matagal na siyang wala sa dati niyang tinutuluyang apartment. Wala din kaming kakilala niyang kamag-anak dahil ang sabi niya ay mag-isa lang siya sa buhay. Yung mga kaibigan naman niya nakakilala rin ng anak ko ay nagulat din sa nangyari. Mabilis lumipas ang mga araw. Hindi na nakarecover sa kalungkutan ng anak ko. Pinilit ko maging sapat para kumapit siya sa realidad subalit hindi ako naging enough para sa kanya. Tuluyan ang nasiraan ng bait ang anak ko.
Hindi niya kinaya ang sakit ng pag-aabandona ni Joaquin sa kanya at kahihiyang idinulot niya sa amin. Mahabang panahon ang lumipas at muli kong nakita si Joaquin. Halos mapatay ko siya sa sobrang sama ng loob. Naghintay ako ng eksplanasyon mula sa kanya na nakuha ko naman. Iyon nga lang, ikinagulat ko ang revelasyon niya sa kung paano niya nagawa sa anak ko ang iwan nito ilang araw bago ang nakatakda nilang kasal. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Patas na tayo. Ang kapal ng mukha mo! Wala akong atraso sa iyo. Bakit mo ginawa yun sa anak ko? Magdalena Lusing, kawani ng barangay. Pagkatapos mong akitin, iniwan niya ang kanyang asawa at 5 anak. Pero sa huli, niloko mo lang siya. Nagpakamatay ang asawa niya samantalang nabaliw naman si Magdalena. Naiwan sa panganay niyang anak ang responsibilidad sa kanilang pamilya. Ha? Teka, huwag mong sabihin. Ako nga ang batang nakiusap sa iyo noon na tigilan na ang nanay ko. Nang dahil sa iyo nasira ang pamilya namin. Ngayon, amalos na tayo. Wala na akong nagawa pa kundi mapaluhod sa lupa. Hindi ko akalain na ang mga kaguguhan ko noon ay aanihin ng anak ko ngayon. Anong klase akong ama? Paano ko nagawang sirain ang buhay ng anak ko? Ang kwento kong ito ay walang kaakibat na multo o kahit anong maligno. Ito ay engkwentro ng aking pinakanakakatakot na karanasan. Wala nang mas hihindik pa sa isang ama na nakikitang nahihirapan ang kanyang anak ng dahil sa kanya. Na makita ang anak niya na nagdurusa sa sumpang idinulot niya sa kanyang sariling pamilya. 5 taon na simula nang i-admit ko si Karen sa mental hospital. Matanda na ako pero kailangan ko pa rin magtrabaho para sa anak ko. Kailangan kong paghandaan ang panahon na gagaling siya. Na balang araw, babalik sa katinoan ng aking pinakamamahal na anak at muli kaming mabubuhay ng mapayapa at masaya. Marami pong salamat sa pakikinig at nawa ay may natutunan kayo sa aking kwento. Muli, ito po si Noy at ito ang kwento ng aking pinakamalaki at pinakamasakit na karma. Kung nais ninyong magbahagi ng inyong hindi makakalimutang engkwentro tungkol sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mag-email lamang kayo sa encuentropcs@gmail.com. Ang mapipiling kwento ay mapifeature sa aming susunod na video at mananalo ng kaukulang premyo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang engkwentrong kilabot at hilakbot.